Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Ano ba ano ba ang Reformation? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang concept ngayong araw is tungkol sa Reformation. At ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Acts chapter 17 verse 11. Ang sabi po ay, These were these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. Um, ang Reformation ay hindi lang basta isang historical event na nangyari noong 16th century. Nagsimula ito sa panahon nila Martin Luther at ng iba pang reformers. Pero pero ang puso ng Reformation ay simple lang. Pagbabalik sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi ito tungkol sa panalo o debate, kundi tungkol ito sa pagbabalik sa Bible bilang ultimate authority ng ating pananampalataya at pamumuhay. Ang Reformation ay rooted sa recovery ng Bible truth. Pinakita nito na ang kaligtasan ay by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Pero higit pa doon, ito also shape kung paano natin titingnan ng Diyos, ang church, ang mundo at ang ating layunin sa buhay. Kapag niyakap natin ang Reformation, ibig sabihin grounded tayo sa gospel, lumalago sa grasya at hinahangad na luwalhatiin ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang first teaching is Reformation is about the return to the Bible. Ang ibig sabihin ay ang ultimate source ng katotohanan ay hindi opinyon ng tao, hindi tradisyon, kundi ang mismong salita ng Diyos. At ang second is, Reformation is about the gospel of grace. Hindi tayo naliligtas dahil sa good works o sariling effort. Lahat ito ay biyaya ng Diyos. At ang last is, Reformation is about Lordship of Christ. Hindi lang siya Savior, kundi Panginoon ng ating buhay. Siya ang may final sa lahat ng ating ginagawa. At ang applications ngayong araw is seek the original source, the Bible. Tulad ng Berean sa Acts chapter 17 verse 11, let's search the scriptures daily at i-check kung totoo ang naririnig at matututunan natin. Kasi minsan, hindi pala alam natin na nariligaw na pala tayo. At ang second is, share the gospel of God's grace. Kung tunay na na-experience natin ang grace ni Lord, hindi natin ito dapat sarilihin. Ikwento natin sa iba para sila rin ay makakilala sa Kanya. At ang last application, surrender all under the Lordship of Christ. Huwag natin limitahan si Jesus sa isang parte lang ng buhay natin. Siya dapat ang manguna sa relationships, career, studies, at pati sa ating daily decisions. Yun lamang po.